Hanggang dito na lang ba? Ang desperadong sigaw ng isang bilyonaryong ama ay umalingaw-ngaw sa buong VIP ward. Pinagsama-sama na ang pinakamahusay na ospital sa Manhattan. Ngunit ang brain pressure, ICP, ng 10 taong gulang na si Sophie ay patuloy na tumataas, lampas na sa 31 mm Arj. Isang impyerno ito na tumagal na ng 6 na buwan dahil sa bihirang glioblastoma kung saan palala lang ng palala ang kanyang kalagayan. Ngunit sa sandaling iyon, isang 20 taong gulang na exchange student mula sa Pilipinas ang lumitaw. Nang simulan niyang ilagay ang mga karayom ng acupuncture, isang himala ang naganap. Ano kaya ang nangyari? Ang gabi sa Manhattan ay laging puno ng mga ilaw. Ngunit sa room 12 ng VIP ward ng St. Patrick's Medical Center, ibang klase ng liwanag ang kumikislap. Pula, dilaw, berde, ang mga tunog ng alarma mula sa mga medical device ay pumuno sa silid. Ang ICP, tumaas mula 28 papuntang 31. Narinig ang nagmamadaling boses ng isang nurse. Ang maliit na katawan ni Sophie ay nanginginig sa ibabaw ng kama na para bang kinukumbulsyon. Ang pag-angat ng kanyang leeg na tila nasusuka ay napakasakit tingnan. Sa isang sulok ng silid, mahigpit na ikinuyom ni Victor Lorenzo ang kanyang mga kamao. Sa kalagitnaan ng kanyang 50s, ang lalaking ito ay ang kinatatakutang hedge fund emperor ng Wall Street na walang sinuman ang nangahas na banggain. Ngunit ngayon, isa lamang siyang ordinaryong ama na natatakot na mawala ang kanyang anak. Nagdagdag na kami ng steroids pero wala pa ring reaksyon, sabi ng isa sa mga doktor, baka sa boses niya ang pagkadismaya. Naubos na rin natin ang limitasyon ng manitol. Biglang nag-iba ang anyo ng mukha ni Victor. Nanginginig ang kanyang mga labi. Ah, hanggang dito na lang ba talaga? Walang sinuman ang nakasagot. Ang bigat ng katahimikan ay bumalot sa silid, at sa sandaling iyon, may mga yabag na narinig mula sa pasilyo. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang dalagang mukhang nasa 20 anyos. Nakatali ng maayos ang kanyang itim na buhok at sa halip na puting coat, suot niya ay isang navy blue scrub suit. Siya, si Althea Reyes. Si Althea ay isang exchange intern mula sa isang unibersidad sa Pilipinas, kasalukuyang nasa NYU Langone. Ngunit inanyayahan ng nurse manager na si Megan upang maging observer sa VIP ward ng St. Patrick's Medical Center. Excuse me po? Marahang nagsalita si Althea. Hindi perpekto ang kanyang Ingles, ngunit malinaw ang kanyang boses. Baka po makatulong ako. Lahat ng mata sa silid ay napabaling sa kanya. Kumunot ang noo ni Dr. Cole. Ang 50 anyos na neuro-oncologist na ito ay may kasalukuyang clinical trial kasama ang isang pharmaceutical company. Malamig ang kanyang tingin. Hindi ito lugar para sa isang estudyante. Mabilis na sumingit si Megan. Ako po ang nagbigay ng pahintulot, Dr. Cole. May espesyal na kaalaman si Althea. Espesyal na kaalaman? May halong pang-uuyam sa boses ni Dr. Cole. Ano? Mag-acupuncture ka? Magbiro ka sa tamang oras at lugar. Namula ang mukha ni Althea, ngunit hindi siya umatras. Kung pagsasamahin po ang electroacupuncture, scalp acupuncture, at respiratory entrainment, itinaas ni Dr. Cole ang kanyang kamay para patigilin siya. Ang brain pressure ng pasyente ay 31. Itawag na ang 911 sa ganitong sitwasyon. Wala tayong oras para sa mga hindi pa napatutunayang alternatibong gamot. Parang may bumagsak sa dibdib ni Althea. May kung anong naputol sa loob niya. Naalala niya ang kanyang lolo Ambo na may maliit na klinika sa kanilang probinsya sa Laguna. Kahit isang research paper ay hindi siya nakapagsulat bago pumanaw. Ngunit sa dulo ng kanyang mga daliri, nakakagawa siya ng mga himala. Hindi po ito alternatibong gamot. Nanginginig ang boses ni Althea, ngunit hindi siya sumuko. May isang pag-aaral na
Inilathala sa Guangzhou, China noong 2018 sa 86 na pasyenteng may cerebral edema. Sapat na po. Sa pagkakataong ito, si Dr. Grant naman ang sumabat. Ang 40 anyos na neurosurgeon ay higit kaninuman takot sa mga kasong medikal. Sa ganitong sitwasyon, hindi tayo maaaring gumawa ng kahit anong procedure na hindi aprobado. Kung magkaproblema, sino ang mananagot? Muling bumalot ang katahimikan sa silid. Ang mga tunog mula sa makina ay patuloy na umuugong. Beep! 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 Lalong humihirap ang paghinga ni Sophie. Ang kanyang maliit na dibdib ay hirap na tumataas at bumababa. Mahigpit na hinawakan ni Victor ang kamay ng kanyang anak. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Parang awa niyo na. Kahit sino, iligtas niyo ang anak ko. Nang hina ang loob ni Althea. Isa lamang siyang hamak na estudyante. Walang research paper, walang karanasan, wala. Ngunit hindi niya kayang panoorin na lang ang isang bata na unti-unting namamatay sa kanyang harapan. Patunayan natin sa pamamagitan ng data, isang mahinang boses ang narinig. Napalingon ang lahat. Si Dr. Jimenez pala, ang 40 anyos na Filipino-American internist ay kilala sa pagiging tahimik. Miss Reyes, ipaliwanag mo ang iyong protocol. Maging espesipiko ka. Nagliwanag ang mga mata ni Althea. Maglalagay po ako ng mga karayom sa Bai Huhi, si Shenkong, Yintang at Feng Chi points. Gagamit ako ng low-frequency electroacupuncture sa pagitan ng 1 hanggang 5 Hz. Kasabay nito, gagabayan ko ang paghinga ng pasyente para mapataas ang vagal tone. Ang layunin ay mapababa ang ICP at maibalik ang normal na HRV. At may garantiya bang bababa ang brain pressure dyan? Sarkastikong tanong ni Dr. Cole. Sa pag-aaral na iyon, 72% ng mga pasyente ay nagpakita ng makabuluhang pagbaba ng ICP sa loob ng 30 minuto. Blag, biglang tumalbog ang katawan ni Sophie sa kama. May lumabas na suka mula sa kanyang bibig. ICP 33, heart rate 140. Nagkagulo ang mga doktor. Nagpalitan ng mga syringe, binago ang settings ng mga makina. Ikinuyom ni Althea ang kanyang nanginginig na mga kamay. Umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang sinabi ng kanyang lolo. Ang panggagamot ay nasa puso, iha. Mas mahalaga kaysa sa teknik ang pagnanais na magligtas ng buhay. Isang beses lang po. Isang beses lang. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Halos pabulong na sabi ni Althea. 15 minuto lang. Kung walang pagbabago, ititigil ko agad. Umiling si Dr. Grant. Hindi maaari. Ayon sa regulasyon, mas mahalaga pa ba ang regulasyon kaysa sa buhay? Biglang lumakas ang boses ni Althea. Nagulat ang lahat sa kanya. Hindi nila inaasahan na ang tahimik na dalagang Asyano ay magsalita ng ganoon. Namatay na po ang bata. Ang kasalukuyang lunas ay bigo na. Namula ang mukha ni Dr. Cole. Sino ka para? Dr. Cole? Nagsalita si Victor. Hayaan ninyo siya, Mr. Lorenzo. Ito ay, anak ko yan. Tahimik ngunit matatag ang boses ni Victor. Ako ang mananagot sa lahat. Kung kailangan ng pirma, pipirmahan ko ngayon din. Isang mabigat na katahimikan ang muling bumalot sa silid. Nagkatinginan sina Dr. Cole at Dr. Grant. Sa sandaling iyon, dahan-dahang lumapit si Megan kay Althea. Handa ka ba? Tumango si Althea. Ang totoo, hindi siya handa. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang mababali at ang kanyang mga kamay ay basang-basa sa pawis. Ngunit hindi na siya maaaring umatras. Sige, sabi ni Dr. Jimenez. Ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw. Isasagawa natin ito bilang isang pilot observational procedure. Ako ang mananagot bilang supervising physician. At si Miss Althea Reyes ay gagawa sa ilalim ng aking pangangasiwa. I-check ang ICP, HRV, at pupil reflex kada 5 minuto. Pasyente ko yan, sigaw ni Dr. Cole.
Sisirain mo ba ang clinical protocol ko? Kung ganoon, iligtas mo ang bata gamit ang protocol mo. Malamig na tugon ni Dr. Jimenez. Ngayon din, natahimik si Dr. Cole. Ikinuyom niya ang kanyang kamao at dahan-dahang ibinuka. 15 minuto. Walang labis. Walang kulang. Huminga ng malalim si Althea. Binuksan niya ang lalagyanan ng kanyang mga karayom. Ang mga stainless steel na karayom ay kumislap sa ilalim ng ilaw. Nakita niya ang maputlang mukha ni Sophie, ang payat na pisngi na hindi angkop sa isang 10 taong gulang, ang malalim na mga mata, ang tuyong mga labi. Ang malupit na sakit na glioblastoma ang gumawa nito sa maliit na bata. Kinuha ni Althea ang unang karayom. Nanginginig ang kanyang kamay. Lolo Ambo, tulungan. Niyo po ako. Taimtim niyang dasal sa kanyang isip. Sa sandaling iyon, bahagyang gumalaw ang talukap ng mata ni Sophie na para bang may naramdaman siya. Nalaman ni Althea sa sandaling iyon. Hindi ito isang simpleng medical procedure. Ito ang pinakamalaking hamon sa kanyang buhay. Kung saan nakataya ang buhay ng isang bata, magsisimula na po ako. Ang boses ni Althea ay umalingaw-ngaw sa silid. Sa labas ng bintana, malamig na kumikislap ang mga ilaw ng Manhattan, ngunit sa loob ng silid, isang ibang uri ng liwanag ang nagsimulang mag-alab. Isang maliit na apoy na tinatawag na pag-asa. Lumipas ang 15 minuto. Butil-butil ang pawis sa noo ni Althea. Ang karayom na nakalagay sa Bayhui Point ay bahagyang nanginginig. Unti-unting nagiging kalmado ang paghinga ni Sophie. ICP. 2. Mahinang basa ng nurse. Bahagyang gumalaw ang kilay ni Dr. Cole, ngunit wala siyang sinabi. Tapos na ang oras, malamig na sabi ni Dr. Grant. Alisin na ang mga karayom. Inangat ni Althea ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Sandali pa po. Ang usapan ay usapan. Sabi mo 15 minuto. At sa sandaling iyon, RC. Nanginginig ang boses ng nurse. Bumaba sa Bande Pucheto ang ICP. Biglang tumahimik ang silid. Mabilis na tumayo si Victor. Kumislap ang pag-asa sa kanyang mga mata. Ituloy mo. Parang awa mo na. Ituloy mo. Nag-cross ng braso si Dr. Cole. Ang mga kalamnan sa kanyang panga ay gumagalaw. Nagkataon lang. Isang simpleng pagbabago lang yan. Ngunit hindi nagsisinungaling ang mga numero. 26. 26. Patuloy na basa ng nurse. Nanginginig ang kamay ni Althea habang inaayos ang frequency ng electroacupuncture machine. Mula 2 Hz hanggang 5 Hz, nagsimulang tumugma ang ritmo sa paghinga ni Sophie. Sa sandaling iyon, napasinghap si Dr. Grant. Mabilis na kinuha ni Megan ang kanyang tablet at idinagdag, nakalagay na ang written memo ng supervising physician. Kinabukasan ng umaga, puno ng tensyon ang conference room ng mga intern. Sa ilalim ng fluorescent na ilaw, umuusok ang isang stainless steel pot at ang mga paper cup ay may lamang malamig na kape. Binuksan ni Althea ang kanyang laptop. Isang graph ang lumitaw sa screen. Malinaw ang pagbaba ng pulang linya. Ito po ang data mula kagabi. Sinikap niyang hindi manginig ang kanyang boses, ngunit nanlalamig pa rin ang dulo ng kanyang mga daliri. Sa loob ng 30 minuto, bumaba ang ICP mula 30 asam patungong 23. Napangisi si Dr. Cole. At ano ang ebidensya mo na dahil yan sa acupuncture mo? Wala pong pagbabago sa dosis ng steroids sa parehong oras. Ganoon din po sa ibang gamot. Inilipat ni Althea sa susunod na slide. Ang tanging nagbago ay ang electroacupuncture. Sa likod ng silid, tahimik na nakikinig si Dr. Jimenez. Mahirap basahin ang kanyang ekspresyon. Interesting. Sa wakas ay nagsalita si Dr. Jimenez. Maaari mo bang gawing mas detalyado ang protocol? Tumango si Althea. Ang kanyang puso ay kumakabog. Kailan pa huling may seryosong nakinig sa kanya? Gagamitin po natin ang Bayhui
si Shen Kong, Yin Tang at Feng Qi bilang base. Idadagdag ko ang Neiguan para makontrol ang pagduduwal. Ang electroacupuncture ay, sandali. Itinaas ni Dr. Grant ang kanyang kamay. Kailangan nitong dumaan sa tamang proseso. Ethics Committee, Legal Department, Infection Control. Ibinagsak niya ang isang makapal na folder sa mesa. Blag, kailangan mong maipasa ang lahat ng nasa checklist na ito. Aabutin yan nang hindi bababa sa 3 buwan. Namutla ang mukha ni Althea. 3 buwan po? Pero si Sophie ngayon. Regulasyon? Ay regulasyon? Matigas na sabi ni Dr. Grant. Lalo na kung isang estudyanteng walang lisensya, tulad mo ang gagawa ng procedure. Estudyanteng walang lisensya. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na tumusok sa kanyang puso. Yumuko si Althea. Nanlabo ang kanyang paningin. Naalala niya ang araw na pumanaw ang kanyang lolo, nakahiga sa isang lumang kama sa kanilang maliit na klinika sa probinsya. Ang panggagamot ay wala sa lisensya. Iha, nasa puso, ang pagnanais na magligtas ng buhay. Napakalamig ng mga kamay ng kanyang lolo noon. Pasensya ka na. Apo, ito lang ang maipapamana ko sa iyo, ang kaalaman ng aking mga kamay. Lolo, balang araw, papatunayan ko sa mundo kung gaano kadakila ang ating sining ng panggagamot. Bumalik siya sa conference room. Tatayo na sana si Dr. Cole. Sayang lang sa oras. Ituloy na natin ang clinical protocol ko. Sandali lang po! Sumingit si Megan. Bilang nurse manager, karaniwan siyang tahimik. Ngunit marunong siyang magsalita kapag kinakailangan. Paano kung isang unofficial pilot study? Bilang observation lang bago ang formal na pag-aproba. Mangongolekta lang tayo ng data. Kinuha ni Megan ang tablet mula sa kanyang bag. Nakagawa na po ako ng mga panukat. ICP, heart rate variability, pupil reflex. Sinusukat kada 5 minuto. Umiling si Dr. Grant. Pero kung magkaroon ng side effects, sino ang mananagot? Ako po ang mananagot. Isang mahinang boses. Napalingon ang lahat. Nakatayo sa tabi ng pinto si Victor. Walang nakapansin kung kailan siya pumasok. Ako po ang mananagot sa lahat. Isusulat ko sa papel ngayon din, napangisi si Dr. Cole. Akala niyo ba mabibili ng pera ang medisina? Hindi po. Direktang tiningnan ni Victor si Dr. Cole. Pero ang pag-asa, nabibili. Biglang tumahimik ang silid. Lumakad si Victor palapit kay Althea. Kagabi, sa unang pagkakataon, naging komportable si Sophie. Nanginginig ang kanyang boses. Sa loob ng 6 na buwan, ngayon lang po nangyari yon. Nainit ang gilid ng mga mata ni Althea. Mr. Lorenzo, nakikiusap po ako. Tulungan niyo ang anak ko. Ang bilyonaryo ay yumuko. Sa harap ng isang 20 taong gulang na estudyante, galit na tumayo si Dr. Cole. Kababaliwan to! Sisirain niyo ang clinical trial ko. Clinical trial mo? Malamig na tanong ni Dr. Jimenez. Mas nauuna ba ang trial kaysa sa pasyente? Hindi ba't pinipilit ka ng pharmaceutical company para sa resulta? Kailangan mong maglabas ng resulta bago matapos ang quarter na ito. Namula ang mukha ni Dr. Cole. Anong kinalaman niyan dito? Kaya mo hinaharangan ang alternatibong lunas. Tahimik ngunit matalim ang boses ni Dr. Jimenez. Dahil baka kung magtagumpay ang acupuncture, mawalan ng saysay ang data mo. Ang lakas ng loob mo. Ikinuyom ni Dr. Cole ang kanyang kamao. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto. Isang nurse ang humahangos na pumasok. Si Sophie! Gising na po si Sophie! Sabay-sabay na napatayo ang lahat. Ano? Idinilat niya po ang kanyang mga mata. At huminga ng malalim ang nurse bago magsalita. Sinabi niya po ang, Apa. Mahina lang po, pero malinaw. Mabilis na tumakbo palabas si Victor. Susunod na sana si Althea nang hawakan ni Dr. Cole ang kanyang braso. Nagkataon lang. To, walang kinalaman ng acupuncture mo dyan.
Hinawi ni Althea ang kanyang kamay. Kung ganoon, patunayan natin. Gamit ang data, napangiti si Dr. Jimenez. Isang napakaliit na ngiti. Sige, bumoto ako pabor di dyan. Tumango rin si Megan. Ako rin. Napabuntong hininga si Dr. Grant. Baliw na kayong lahat. Ngunit kinuha rin niya ang kanyang panulat. Ihanda ang written waiver. Isama ang clause tungkol sa pananagutan sa side effects. Ang mga sinusubaybayan ay tulad ng kagabi. ICP, HRV, pupil reflex kada 5 minuto. Supervising physician, si Dr. Jimenez. Isasagawa sa ilalim ng kanyang pangangasiwa. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Dr. Cole. Magsisisi kayong lahat. Isinara niya ang pinto. Nang malakas, inilagay ni Althea ang kanyang nanginginig na kamay sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang mababali. Ito na ang simula, ang tunay na laban sa pagitan ng agham at buhay. Alin ang dapat unahing iligtas? Ang tanong na iyon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang opisina ng Ethics Committee sa ikatlong palapag ng gusaling pang-administratibo ng ospital ay amoy mga dokumento. Pinaghalong amoy ng lumang papel, tinta at kape, tulala si Althea habang tinitingnan ang tambak ng mga papeles sa mesa. Clinical Trial Application Form, Insurance Liability Waiver, Infection Control Checklist, Legal Team Review Request. Bawat dokumento ay may 12 dosenang blankong espasyo, pangalan, posisyon, medical license number. Bulong ni Althea. Tumigil ang kanyang panulat sa espasyo para sa license number. Wala siyang lisensya. Tanging student ID, number lang. Nahihirapan ka, no? Narinig niya ang boses ni Megan sa likuran. Lumapit ito dala ang 2 paper cup. Umuusok pa. Tsaa. Chamomile. Salamat po. Tinanggap ni Althea ang tasa. Ang init ay gumapang sa dulo ng kanyang mga daliri. Umupo si Megan sa tabi niya. Ang mga papeles na yan, karaniwang inaabot ng 3 buwan. Ngunit kinuha niya ang kanyang tablet mula sa bag. Gumawa ako ng mga panukat para sa unofficial pilot observation. Isang table ang lumitaw sa screen. ICP, Heart Rate Variability, Pupil Reflex, Glasgow Coma Scale. Bawat item ay may espasyo para sa sukat kada 5 minuto. Kung makakalikom tayo ng data gamit ito, makakatulong ito sa formal na aplikasyon. Nagningning ang mga mata ni Althea. Talaga po? Bakit niyo po ginagawa ang lahat ng ito? Para kay Sophie, lumambot ang boses ni Megan. Naaalala ko noong unang dating ng batang. Yun, 6 na buwan na ang nakalipas. Isang masayahin at bibang bata. Namula ang gilid ng kanyang mga mata. Parang kahapon lang noong ipipinagmamalaki niya na siya ang bida sa school musical nila. Blag! Bumukas ang pinto. Pumasok si Dr. Grant. Malamig ang kanyang ekspresyon. Ano to? Inihagis niya ang isang bagong folder sa mesa. Side effect liability waiver yan. Basahin mo at pirmahan. Kinuha ni Althea ang mga dokumento. Ang unang pahina pa lang ay puno na ng pulang letra. Ang nagsagawa ng procedure ay may buong pananagutan sa lahat ng side effects. Ang ospital ay walang anumang legal na pananagutan. Sa oras na lumala ang kalagayan ng pasyente, agad na ititigil ang procedure at sisirain ang lahat ng data. Nanginginig ang mga kamay ni Althea. Ito! Sobra naman po. Natatakot ka? Ngumisi si Dr. Grant. Kung ganoon, umayaw ka na. Inangat ni Althea ang kanyang ulo. Nag-aalangan ang kanyang tingin, ngunit matatag ang kanyang boses. Pipirmahan ko po. Ano? Sabi ko po, pipirmahan ko. Lahat. Nanliit ang mga mata ni Dr. Grant. Magsisisi ka. Kapag may nangyari kay Sophie, walang mangyayari sa kanya. Isinulat ni Althea ang kanyang pangalan sa espasyo ng pirma. Titik bawat titik. Althea Reyes. Ang tinta ay kumapit sa papel. Hindi ko hahayaang may mangyari sa kanya. Sa sandaling iyon,
May mga yabag na narinig mula sa pasilyo. Pumasok si Dr. Cole, may dalang makapal na file. Tingnan niyo to! Ibinuklat niya ang file. Hinanap ko lahat ng tungkol sa Chinese study na sinasabi mo. May ilang mga larawan doon, mga screenshot ng research paper. Ito ang mga problema. Una, walang control group. Pangalawa, masyadong maliit ang sample size. Pangatlo, isa-isang itiniklop ni Dr. Cole ang kanyang mga daliri. Walang long-term follow-up. Yan ang agham. Kinagat ni Althea ang kanyang labi. Panandalian. Hanggang doon lang yon. Hinampas ni Dr. Cole ang mesa. Blag! Ang clinical trial ko. 2 taon nang isinasagawa. 5 milyong dolyar ang puhunan ng pharmaceutical company. At sa susunod na buwan, lalabas na ang resulta ng phase 3. Tumaas ang kanyang boses. Dense, tapos darating ka at sisirain ang lahat gamit ang isang acupuncture na hindi pa napatutunayan? Hindi ko po sinisira. Tumayo si Althea. Tumutulong po ako. Para kay Sophie. Sophie. Dahil lang sa isang Sophie, isa sa panganib mo ang buong trial? Namula ang mukha ni Dr. Cole. Akala mo ba, si Sophie lang ang pasyente dito? May 3 dalang pasyente sa buong bansa na gumagamit ng parehong gamot. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot. Mahinang nagsalita si Megan, pero wala pong reaksyon si Sophie. Hindi na po tumatalab ang gamot. Problema lang yan sa dosis. Pasigaw na sabi ni Dr. Cole. Sundin lang ang protocol. Sinunod po ang protocol. Kaya tumaas sa 33 ang ICP. Tumaas ang boses ni Althea. Ito ang unang beses na sumigaw siya ng ganoon. Natigilan si Dr. Cole. Kagabi, sa acupuncture ko, ibinaba ko yon sa 20. Nakita niyo po ang data. Nagkataon lang. Hindi po nagkataon. Uulitin ko po ngayon. Papatunayan ko. Kinuha ni Althea ang kanyang bag. Nag-cruise ng braso si Dr. Grant. Wala ka pang pahintulot. Sabi niyo po, unofficial observation. Tiningnan ni Althea si Megan. Tumango si Megan. Siyempre, palabas na sana sila ng... Sandali! Malamig ang boses ni Dr. Cole. Iuulat ko ito sa pharmaceutical company na may isinasagawang hindi aprobadong procedure. Huminto si Althea. Hindi siya lumingon, ngunit nanginginig ang kanyang mga balikat. Kung ganoon, iuulat ko rin po. Mahina, ngunit malinaw ang kanyang boses. Na ang subject ng inyong clinical trial ay hindi na tumutugon sa gamot, na wala na itong epekto. Bumigat ang paghinga ni Dr. Cole. Ang lakas ng loob mo. Katotohanan lang po. Lumingon si Althea. May namumuong luha sa kanyang mga mata, ngunit hindi niya ito pinatulo. Ano po kaya ang iisipin ng tatay ni Sophie kapag nalaman niyang ginawa lang palang eksperimento ang anak niya? Pananakot ba yan? Hindi po. Katotohanan. Dumating ang elevator. Ding! Bumukas ang pinto. Sumakay si Althea. Sumunod si Megan. Bago magsara ang pinto, narinig nila ang boses ni Dr. Grant. Kapag nagka-side effect, ikaw ang mananagot. Lahat ang para kay. Nagsimulang umakyat ang elevator. Sumandal si Althea sa pader. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. Okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Megan. Opo. Hindi ko po alam. Tapat na sagot ni Althea. Natatakot po ako. Sobra. Pero ginagawa mo pa rin. Opo. Huminto ang elevator. VIP ward. Bumukas ang pinto. Sa dulo ng pasilyo, nakita nila ang silid ni Sophie. Huminga ng malalim si Althea. Ang takot sa kanyang dibdib ay naging tapang. Ang tapang na sumubok kahit na may kaakibat na pananagutan. Oras na para patunayan kung mayroon siya nito o wala. Bumukas ang pinto ng silid. Nakahiga si Sophie sa kama. Maputlang mukha, mahinang paghinga. May benda pa rin sa kanyang ulo. Hindi pa naghihilom ang tahi mula sa operasyon.
Dahan-dahang lumapit si Althea, nanginginig ang lalagyanan ng karayom sa kanyang kamay. Narinig ang maliit na kalansing ng metal. Okay ka lang? Tanong ni Victor. Namumula ang kanyang mga mata. Opo, okay lang po, sagot ni Althea. Ngunit nanginginig ang kanyang boses. Ang monitor sa tabi ng kama ay regular na tumutunog. Beep! Ang ICP ay nasa 28. Inihanda ni Megan ang kanyang tablet. Simula 2:15 p.m. Itatala ko. Kinuha ni Althea ang unang karayom. Manipis at mahabang pilak. Nanlalamig ang dulo ng kanyang mga daliri. Dahil ba sa kaba o sa takot? Sabay huwi po ako magsisimula. Dahan-dahang hinawakan ni Althea ang tuktok ng ulo ni Sophie. Mainit. Naramdaman niya ang temperatura ng bata sa dulo ng kanyang daliri. Nang pumasok ang karayom, bahagyang gumalaw ang talukap ng mata ni Sophie. Huminto si Althea. Ituloy mo, mahinang sabi ni Dr. Jimenez. Pumasok pala siya at nakatayo sa tabi ng pinto. Muling nag-focus si Althea. Pumasok ang karayom sa Baihui Point. Eksaktong 1 sentimetro ang lalim. Sumunod ang si Shenkong. 4 na puntos sa paligid ng Baihui, gaya ng turo ng kanyang lolo. Ang si Shenkong ay nagpapalinaw ng isip. Iha, parang ulap na naglalaho. Tila naririnig niya ang boses ng kanyang lolo, Yintang Point. Sa pagitan ng kilay, ang tinatawag na third eye, pumasok ang karayom. ECP-27. Basa ni Megan. Nagsimulang tumibok ang puso ni Althea. May epekto. Kahit kaunti, lumipat siya sa Feng Chi Points. Sa magkabilang gilid ng batok kung saan nagtatapos ang bungo, nang ilagay niya ang karayom, bahagyang gumalaw ang balikat ni Sophie. May reaksyon! Natutuwang sabi ni Victor. Pakiusap po, manahimik muna tayo, marahang sabi ni Althea. Panghuli, ang naiguan. Sa loob ng pulso, kaunting taas mula sa kung saan nararamdaman ang pulso. Isang punto na kumokontrol sa pagduduwal at pagsusuka. Lahat ng karayom ay nasa tamang lugar na. Inilabas ni Althea ang electroacupuncture machine. Isang maliit na itim na kahon, isa-isa niyang ikinonekta ang mga wire. Baihuhi at si Shenkong, Feng Chi at Yintang. Isiset ko na po ang frequency. Inikot ni Althea ang dial. Mula 2 Hz, dahan-dahang magpapalit-palit hanggang 5 Hz. Binuksan niya ang power. Nagsimulang dumaloy ang mahinang kuryente. Ang mga karayom ay bahagyang nanginginig, hindi halos makita ng mata. Sisimulan ko na po ang respiratory entrainment. Umupo si Althea sa tabi ni Sophie. Pinanood niya ang pagtaas at pagbaba ng dibdib ng bata. 1, 2, 3, nakuha niya ang ritmo. At sinimulan niyang isabay ang sarili niyang paghinga. Hinga paloob, hinga palabas, tumahimik ang silid. Lahat ay nagpipigil ng hininga. Lumipas ang 5 minuto. ICP 26. May bahid ng pag-asa sa boses ni Megan. 10 minuto. 20 na lang! Ikinuyom ni Victor ang kanyang kamao. Tumulo ang luha ng kagalakan sa kanyang pisngi. 12 minuto. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Dr. Cole. Namumula ang kanyang mukha. Ano to? Sinoong nagpahintulot nito? Sigaw niya nang makita ang machine. Itigil yan! Manahimik ka, malamig na sabi ni Dr. Jimenez. Nasa kalagitnaan kami ng procedure. Procedure? Laro to! Itinuro ni Dr. Cole ang monitor. Tingnan nyo! Natigilan siya. Nakasulat sa screen ang 24. Paano? Bumaba ng 4 na puntos sa loob ng 12 minuto, ipinakita ni Megan ang tablet. Nandito lahat ng data. Namutla ang mukha ni Dr. Cole. Nagkataon lang. Natural na pagbabago lang yan. Kung ganoon, abangan natin. Nag-cruise ng braso si Dr. Jimenez. Tingnan natin kung mauulit. 15 minuto.
2-4, sigaw ni Megan. Nagsimulang magkaroon ng kulay ang mukha ni Sophie. Ang dating maputlang labi ay unti-unting namumula. Patuloy na isinasabay ni Althea ang kanyang paghinga. Ngayon, perpekto na ang kanilang sabay. Para silang iisang tao na humihinga. Gumaganda rin ang heart rate variability. Tiningnan ni Megan ang ibang sukat, malapit na sa normal range. 20 minuto, isang himala ang naganap. Si Sophie ay naglabas ng isang maliit na unggol. Mahina ngunit malinaw, hinawakan ni Victor ang kamay ng kanyang anak. Sophie, si Papa to. Naririnig mo ba ako? Bahagyang gumalaw ang mga daliri ng bata. Na para bang sinusubukang hawakan ang kamay ng kanyang ama. 23 na lang po! Nanginginig ang boses ni Megan. Patuloy pong bumababa. Umatras si Dr. Cole. Hindi makapaniwala ang kanyang itsura. Ito, imposible to. Posible po? Mahinang sabi ni Althea habang pinapatay ang machine at tumatayo. Pinapatunayan po ng data, isa-isa niyang tinanggal ang mga karayom. Isang maliit na pulang tuldok lang ang natira sa bawat punto. Mga markang madaling maglalaho. Sa loob ng 22 minuto, bumaba ang ICP mula 36 patungong 23. Tiningnan ni Althea si Dr. Cole. Isang bagay na hindi nagawa ng gamot ninyo sa loob ng 6 na buwan. Nanginginig ang mga kamao ni Dr. Cole. Isang beses lang yan. Nong, hindi na mauulit. Kung ganoon, subukan natin ulit bukas. Isinara ni Althea ang lalagyanan ng karayom. Sa parehong oras, palabas na sana siya ng silid nang may marinig siyang isang maliit na boses. Pa, napalingon ang lahat. Nakadilat ng bahagya si Sophie. Malabo, ngunit malinaw na may malay. Papa, napaluhod si Victor. Niyakap niya ang kanyang anak at humagulgol. Namuurin ang luha sa mga mata ni Althea. Ito ang unang himala, ngunit simula pa lamang ito. Kung hindi ito himala, mapapatunayan ba ito sa pamamagitan ng pag-uulit? Ang tanong na iyon ay nanatili sa isipan ng lahat. Kinabukasan, 2 p.m. Huminga ng malalim si Althea sa labas ng silid. Mas kinakabahan siya kaysa kahapon dahil sa isiping baka nagkataon lang ang unang tagumpay. Binuksan niya ang pinto. Mukhang mas maayos ang kalagayan ni Sophie kaysa kahapon. May bahagyang pamumula sa kanyang pisngi at kalmado ang kanyang paghinga. Gising siya buong gabi, sabi ni Victor. Malalim ang dark circles sa ilalim ng kanyang mga mata, ngunit masaya ang kanyang mukha. Nakainom din siya ng kaunting tubig. Tiningnan ni Althea ang monitor. Ang ICP ay nasa 26. Tumaas mula kahapon, ngunit hindi pa delikado. Sisimulan ko na po ang ikalawang sesyon. Binuksan ni Althea ang lalagyanan ng karayom. Sa pagkakataong ito, hindi nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang tagumpay kahapon ay nagbigay sa kanya ng kumpiyansa. Inihanda ni Megan ang tablet. Simula, 2:05 p.m. Nagsimula sa ICP, 2:20. Pumasok ang unang karayom sa bayhuwi. Bahagyang umungol si Sophie. Masakit ba? Nag-aalalang tanong ni Victor. Okay lang po. Normal na reaksyon po yan. Tiniyak ni Althea. Si Shenkong, Yintang, Feng Chi. Parehong pagkakasunod-sunod tulad ng kahapon. Ngunit may kakaiba ngayon. Mas mabilis na tumugon ang katawan ni Sophie. Sa bawat pagpasok ng karayom, may bahagyang panginginig. Isang senyales na siya ay buhay. Ikinonekta niya ang electroacupuncture machine. 2 Hz hanggang 5 Hz. Binuksan niya ang power, 5 minuto, ICP 20, basa ni Megan. Mas mabilis kaysa kahapon. Bumibilis ang reaksyon, 10 minuto, 2-3. May halong pananabik sa boses ni Megan. Mas mabilis po kaysa kahapon. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Hindi si Dr. Cole, si Dr. Grant. May hawak siyang mga dokumento. Anong ginagawa mo?
Tulad po ng nakikita nyo, nasa kalagitnaan po ng procedure, sagot ni Althea. Hindi niya itinigil ang paghinga. May pahintulot ka ba? Sabi niyo po, unofficial observation. Iwinagayway ni Dr. Grant ang mga papel. Tingnan mo to, galing sa Ethics Committee. Ipatigil daw agad, tumayo si Victor. Bakit po? Epektibo naman. Paglabag daw sa regulasyon. Isang taong walang lisensya ang nagsasagawa ng invasive procedure, hindi po ito invasive. Tumaas ang boses ni Althea. Ang acupuncture ay isang minimally invasive procedure. Hindi ito operasyon. Kapag pumasok ang karayom sa katawan, invasive yan. Malamig ang boses ni Dr. Grant at naglalagay ka pa ng kuryente. 15 minuto. ICP 22! Sigaw ni Megan. Napatingin ang lahat sa monitor. Patuloy na bumababa ang numero. 21, 20. Tingnan ang pupil reflex. Biglang lumitaw si Dr. Jimenez. Walang nakapansin kung kailan siya pumasok. Kinuha niya ang kanyang penlight. Dahan-dahan niyang itinaas ang talukap ng mata ni Sophie at itinutok ang ilaw. Parehong normal ang reaksyon. May halong pagkamangha sa boses ni Dr. Jimenez. Natahimik si Dr. Grant. Nanginginig ang kamay niyang may hawak na papel. 20 minuto. 19. Nasa normal range na. Idinilat ni Sophie ang kanyang mga mata. Hindi pa buo, pero halos kalahati. Mama, isang maliit na boses. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Victor. Ang mama mo nasa langit na, pero nandito si Papa. Bahagyang ibinaling ni Sophie ang kanyang ulo, na para bang sinusubukang tingnan ang kanyang ama. Sa sandaling iyon, isang himala ang nangyari. Ngumiti si Sophie. Isang napakaliit na ngiti. Ngunit malinaw, nainit ang puso ni Althea. Ito ang kapangyarihan ng panggagamot. Ang kapangyarihang bumuhay muli. Tatapusin ko na po ang sesyon. Pinatay ni Althea ang machine, isa-isa niyang tinanggal ang mga karayom. Final ICP. 19. Heart rate variability, normal. Pupil reflex, parehong normal. Inayos ni Megan ang data. 2 araw na pong pareho ang pattern. Ibinaba ni Dr. Grant ang mga papel. Ito. Posible, sabi ni Dr. Jimenez. Pinapatunayan ng data. Kinuha niya ang tablet. Isang graph ang lumitaw. Malinaw ang matarik na pagbaba ng pulang linya. Ito ang data sa loob ng 2 araw. Halos magkapareho ang pattern. Umiling si Dr. Grant. Kahit na. Ang regulasyon. Hindi po ba't mas mahalaga ang buhay kaysa sa regulasyon? Mahinang tanong ni Althea. Hindi nakasagot si Dr. Grant, magpa-MRI tayo bukas. Mungkahi ni Dr. Jimenez. Tingnan natin kung talagang nabawasan ang pamamaga ng utak. Kailangan natin ng objektibong ebidensya. Sumingit si Victor. Ako na ang magbabayad. Lahat ng gastos sa pagsusuri. Napabuntong hininga si Dr. Grant. Sige. Ngunit masama siyang tumingin kay Althea. Pero kapag lumala, ikaw ang mananagot sa lahat. Alam ko po, sagot ni Althea. Paglabas nila ng silid, bumulong si Megan. Hindi nakasagot si Althea. Parang maiiyak na siya. Sa dulo ng pasilyo, nakatingin si Dr. Cole. Hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. May hawak siyang cellphone at may kausap. Opo, tama po kayo. Acupuncture. Oo, ipapadala ko ang data. Ibinaba niya ang tawag at tumingin kay Althea. Malamig ang kanyang tingin. Nagsisimula pa lang. Bulong niya sa sarili. Ang tunay na laban. Ngayon pa lang magsisimula. Hindi naintindihan ni Althea kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Ngunit isang kaba ang gumapang sa kanya. Pamamahala sa panganib o pundasyon para sa paggaling. Ano ang dapat unahin? Ang tanong na iyon ay mabigat na nanatili sa kanyang isipan. Lumipas ang 1 linggo. Katatapos lang ng ika-4 na sesyon. Ang conference room ay puno ng tensyon. Ikinonekta ni Althea ang kanyang laptop sa malaking monitor
Bahagyang nanginginig ang dulo ng kanyang mga daliri, ngunit matatag ang kanyang boses. Ito po ang data mula sa nakaraang linggo. Isang graph ang lumitaw. Ang isang asul na linya ay patuloy na bumababa mula sa ICP-30. Sa unang sesyon, nananatili na po ito sa average na 21 pagkatapos ng ika-4 na sesyon. Tumango si Dr. Jimenez. Nawala na po ng tuluyan ang pagsusuka sa gabi ulat ni Megan. Wala na po ni isang beses mula 13 araw na ang nakalipas. Nag-cross ng braso si Dr. Cole. Gumagalaw ang kanyang panga. Hindi po natin binago ang gamot. Inilipat ni Althea sa susunod na slide. Sa katunayan, binawasan po natin sa kalahati ang steroid dahil sa side effects. Hinalungkat ni Dr. Grant ang mga papeles. Excuse me. Itinaas ni Victor ang kanyang kamay. Maaari po ba akong magsalita? Napatingin ang lahat sa kanya. Tumayo si Victor. Gusot ang kanyang suit, ngunit matalim ang kanyang tingin. Gumawa po ako ng isang digital dashboard. Ipinakita niya ang kanyang tablet. Isang real-time data tracking system. Automatikong nagre-record kada minuto. Isang komplikadong chart ang lumitaw sa screen. ICP, heart rate, respiration. Lahat ng sukat ay makikita sa isang tingin. Tingnan niyo po ito. Pinalaki ni Victor ang isang partikular na bahagi. Ang pagbabago ay nagsimula agad pagkatapos ng acupuncture. At eksaktong sa loob ng 12 minuto, napangisi si Dr. Cole. At ano ang ebidensya na dahil yan sa acupuncture, ang pattern? Sumingit si Dr. Jimenez. Parehong pattern sa 4 na beses. Hindi ito nagkataon. Binuksan niya ang kanyang laptop. Gumawa ako ng statistical analysis. Ang p-value ay 0.001. Ano po ang p-value? Tanong ni Victor. Ito po ay isang sukat ng statistical significance. Kung mas mababa sa 0.05, ibig sabihin ay makabuluhan ang resulta, paliwanag ni Dr. Jimenez. Ang 0.001 ay isang napakalakas na ebidensya na mula ang mukha ni Dr. Cole. Pero ang pangmatagalang epekto, sa sandaling iyon bumukas ang pinto. Isang nurse ang humahangos na pumasok. Si Sophie! Si Sophie! Nakaupo na po. Sabay-sabay na napatayo ang lahat. Mag-isa po? Walang tulong? Mabilis na tumakbo palabas si Victor. Sumunod ang lahat. Pagdating nila sa silid, isang hindi kapani-paniwalang tanawin ang bumungad. Nakaupo si Sophie sa kama. Hindi nakasandal. Diretsong-diretso. Papa. Malinaw ang boses ng bata. Ibang-iba sa isang linggo na ang nakalipas. Gutom po ako. Gusto ko po ng ice cream. Napaluhod si Victor. Niyakap niya ang kanyang anak at humagulgol. Sige, sige, kahit ano, ibibili kita. Naiiyak na rin si Althea, ngunit pinigilan niya. Hindi pa tapos ang trabaho. Subukan ang blink command test. Mahinang sabi ni Dr. Jimenez. Tumayo si Megan sa harap ni Sophie. Sophie, pwede ka bang kumurap ng isang beses? Kumindat si Sophie. 2 beses? Kurap-kurap. Perpekto. Sigaw ni Megan. Ang cognitive function niya, normal. Umatras si Dr. Cole. Hindi makapaniwala ang kanyang itsura. Ito, pansamantala lang to. Pansamantala? Lumingon si Althea. 1 linggo na po siyang gumagaling. Kinuha niya ang isang papel mula sa kanyang bag. Ito po ang session roadmap. 3 beses sa 1 linggo, 10 sesyon lahat. Inilagay ni Althea ang papel sa mesa. Bawat sesyon ay may target na numero. Para sa unti-unting paggaling, kinuha ni Dr. Jimenez ang papel. Sistematiko. Sinong tumulong sa'yo? Ako lang po. Nahihiyang ngumiti si Althea. Pinagpuyatan ko po. Lumapit si Victor. Miss Reyes, gusto ko pong mag-alok ng isang formal na consulting contract. Estudyante lang po ako. Walang problema. Iniligtas mo ang anak ko. Kinuha ni Dr. Cole ang kanyang cellphone. Iuulat ko ito sa pharmaceutical company.
Bago pa niya madial ang numero, sandali, hinawakan ni Dr. Jimenez ang braso ni Dr. Cole. Anong iuulat mo? Hindi ito kabiguan. Kung ganoon na mas epektibo ang acupuncture. Nanginginig ang kamay ni Dr. Cole. Ito, ang sinisira nito ang trial. Hindi po, mahinang sabi ni Althea. Pinupunan po natin. Integrated medicine ang tawag dyan. Tiningnan niya si Dr. Cole. Pwede po tayong magtulungan. Gamot at acupuncture. Umiling si Dr. Cole. Hindi maaari. Maghahalo ang data. Hindi po maghahalo. Ihihiwalay natin ang pag-record. Ipinakita ni Dr. Jimenez ang kanyang laptop. Nakagawa na ako ng sistema. Para sukatin ng hiwalay ang epekto ng bawat lunas. Bumalik sila sa conference room. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot. Si Dr. Grant ang unang nagsalita. Lumabas na ang resulta ng MRI. Itinaas niya ang film. Nabawasan ng 8% ang pamamaga. Napigil ng lahat ang kanilang hininga. Quantitative measurement yan. Isang malinaw na pagbaba na lampas sa margin of error. Ikinuyom ni Victor ang kanyang kamao. Kung ganoon, ngayon, sandali, sigaw ni Dr. Cole. Hindi pa tapos. Itinaas niya ang kanyang cellphone. Headquarters ng pharmaceutical company to. Humiling ako ng emergency video conference. Bumukas ang screen. Isang lalaking nakasuit ang lumitaw. Dr. Cole? Natanggap ko ang ulat. Susuriin natin ang pag-alis ng subject sa trial. Ano? Mabilis na tumayo si Victor. Aalisin niyo sa trial ang anak ko? Paglabag po sa protocol. Ang hindi aprobadong kasabay na lunas. Kung ganoon, alisin niyo! Sigaw ni Victor. Wala namang epekto ang gamot niyo. Napatay ang video conference. Napaupo si Dr. Cole. Tapos na! Tapos na ang lahat! Lumapit sa kanya si Althea. Hindi pa po tapos. Mahina ngunit matatag ang kanyang boses. Ngayon pa lang po magsisimula. Ang tunay na paggagamot. Ang tagumpay na ito ay maaaring pagkalugi para sa iba. Ngunit para kay Sophie, ito ay pag-asa. At iyon lang ang mahalaga. Tahimik ang cafeteria ng ospital. 7 p.m. Tapos na ang oras ng pagbisita at mga doktor na lang ang natira. Hawak ni Althea ang isang malamig na kape at nakatingin sa labas. Kumikislap ang mga ilaw ng Manhattan. Mukhang pagod ka. Umupo si Victor sa tapat niya. May dala siyang isang sobre. Okay lang po. Medyo pagod lang. Pilit na ngumiti si Althea. Inilagay ni Victor ang sobre sa mesa. Isang formal na consulting contract. Nanlaki ang mga mata ni Althea. Pero, estudyante lang po ako. Walang problema. Ang mahalaga ay ang galing. Ibinuklat ni Victor ang mga papel. $5,000 kada buwan. Dagdag na $1,000 kada sesyon. Nanginginig ang mga kamay ni Althea. Sa perang iyon, mababayaran niya lahat ng utang sa pagpapaospital ng kanyang lolo. Sobra po yan. Kulang pa. Kung ikukumpara sa buhay ng anak ko, nanginginig ang boses ni Victor. Alam mo ba kung anong sinabi ni Sophie kanina? Umiling si Althea. Gusto na raw niyang pumasok sa eskwela. Miss na raw niya ang mga kaibigan niya. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Sa loob ng 6 na buwan, ngayon lang siya nagsalita tungkol sa hinaharap. Nainit din ang gilid ng mga mata ni Althea. Napakabuting balita po niyan. Pero, huminto si Victor. May ikinababahala ako. Ano po yon? Tinatawag ni Sophie ang pangalan mo. Palagi. Nagulat si Althea. Pangalan ko po? Kailan darating si Ate Althea? Miss ko na si Ate Althea. Palagi siyang ganyan. Ngumiti si Victor. Mukhang umaasa siya sa iyo ng husto. Biglang nanghina ang loob ni Althea. Naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad. Pag-isipan mo ang kontrata. Tumayo si Victor. Pagkaalis niya, tiningnan ni Althea ang mga papeles. Puno ng komplikadong legal na terminolohiya. Pananagutan ng nagsagawa, waiver sa side effects, confidentiality.
Sumasakit ang ulo niya. Pabalik sa silid, may narinig siyang kakaibang ingay mula sa pasilyo. Hindi! Hindi maaari! Boses ni Dr. Grant. Dahan-dahang lumapit si Althea. Bahagyang nakabukas ang pinto ng conference room. Ang emergency thrombolysis ang sagot, sabi ni Dr. Grant. Baka ito na ang huling pagkakataon. Pero gumagaling na si Sophie. Boses ni Dr. Jimenez. Sapat na ang acupuncture. Sapat? Hindi naman yan lunas. Hinampas ni Dr. Grant ang mesa. Maaari nating alisin nang tuluyan ang tumor gamit ang thrombolysis. Mapanganib. Pero inaamin mong mapanganib. May 10% na panganib ng pagdurugo. 10%? Maliit lang ba yon? Napigil ni Althea ang kanyang hininga. Narinig na niya ang thrombolysis. Isang mapanganib na procedure para buksan ang mga ugat sa utak. Iaalok ko ito sa tatay ni Sophie. Matigas ang boses ni Dr. Grant. Bibigyan ko siya ng 2 pagpipilian. Ituloy ang acupuncture o isang radikal na lunas. Umatras si Althea. Kumakabog ang kanyang dibdib. Pagdating niya sa silid, nakaupo si Sophie at nagdodrawing. Ate, masayang ngumiti ang bata. Tingnan mo, dinrawing kita. Isang larawan sa papel. Isang babaeng may mahabang buhok at may hawak na kumikinang na karayom. Ako ba to? Opo. Si ate na wizard. Humalakhak si Sophie. Ginamit ni ate ang magic para pagalingin ang sakit ng ulo ko. Nanikip ang dibdib ni Althea. Ate, kapag magaling na po ako. Hinawakan ni Sophie ang kamay ni Althea. Maliit at mainit. Gusto ko pong pumunta sa amusement park kasama ka. Promise po. O naman, promise. Ikinawit ni Althea ang kanyang hinliliit. Sa sandaling iyon, bahagyang nanginig ang daliri ni Sophie. Isang napakaliit na panginginig. Ngunit naramdaman ito ni Althea. Sophie, subukan mong itaas ang kamay mo. Itinaas ni Sophie ang kanyang kamay. Mas naging malinaw ang panginginig. Masakit po ba ang ulo mo? Medyo po. Kanina pa po ako medyo nahihilo. Namutla ang mukha ni Althea. Tiningnan niya ang monitor. Ang ICP ay nasa 2.4. Tumaas mula kahapon. Sandali lang, palabas na sana si Althea ng, Ate! Tawag ni Sophie. Oh naman. Promise. Promise. Paglabas sa pasilyo, sumandal si Althea sa pader. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. May mali. Bakit biglang tumaas ang numero? Dahil ba sa gamot? Nag-aalala ka ba? Lumapit si Megan. Opo. Nanginginig po ang kamay niya. Nakita ko. Maaring isang neurological symptom. Ano po? Wala. Ngunit madilim ang ekspresyon ni Megan. Megan? Parang awa mo na. Sabihin mo sa akin. Iaalok ni Dr. Grant ang thrombolysis kay Victor bukas. Parang huminto ang puso ni Althea. Bukas po? Opo. Sa morning rounds. Hinawakan ni Megan ang balikat ni Althea. Maghanda ka. Baka kailangan mong lumaban. 11 p.m. Nasa library si Althea. Naghahanap ng mga pag-aaral tungkol sa thrombolysis. Success rate, side effects, long-term effects. Habang nagbabasa, lalo siyang natatakot. Pagdurugo, stroke, kahit kamatayan. Dapat bang kunin ang ganitong panganib? Bulong niya. Sa sarili, tumunog ang kanyang cellphone. Si Victor. Miss Reyes, hinahanap ka ni Sophie. Ngayon po? Opo. Nanginginig daw ang talukap ng kanyang mata. Mabilis na tumayo si Althea. May isang tamang daan lang ba? O maaaring pagsabayin ang dalawa? Kailangan niyang hanapin ang sagot. Ngayon din, 2 a.m. Tumatakbo si Althea, papunta sa silid. Walang tao sa pasilyo. Ang kanyang mga yabag lang ang malakas na umuugong. Pagbukas niya ng pinto, nakaupo si Victor sa tabi ni Sophie. Namumula ang mukha ng bata. May lagnat po siya?
38 degrees. Nanginginig ang boses ni Victor. Hinawakan ni Althea ang noo ni Sophie. Mainit! Patuloy na nanginginig ang talukap ng kanyang mata. Ate! Hirap na idinilat ni Sophie ang kanyang mga mata. Parang sasabog po ang ulo ko. Kinabahan si Althea. Tiningnan niya ang monitor. Ang ICP ay nasa 24. Hindi pa delikado, ngunit patuloy na tumataas. Mag-acupuncture ako. Gagaling ka rin agad. Binuksan ni Althea ang lalagyanan ng karayom. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Dahil ba sa tensyon ng madaling araw o sa takot, nagsimula ang ika-6 na sesyon. Baihui, Si Shenkong, Yintang. Parehong pagkakasunod-sunod, ngunit may kakaiba. Tila tinatanggihan ng katawan ni Sophie ang mga karayom. Aray! Sigaw ni Sophie. Masakit po! Sobrang sakit! Huminto si Althea. Ito ang unang pagkakataon na ganito ang reaksyon. Ikinonekta niya ang electroacupuncture machine. Nagsimula sa 2 Hz, ngunit walang epekto. Lumipas ang 10 minuto, ngunit nanatili ang ICP. Bakit hindi bumababa? Kinakabahan si Victor. Nataranta rin si Althea. Hindi pa ito nangyari dati. Bumukas ang pinto. Pumasok si Dr. Jimenez. Madilim ang kanyang ekspresyon. Narinig ko sa nurse. May lagnat daw. Opo. Bigla na lang. Tiningnan ko ang chart. Ipinakita ni Dr. Jimenez ang tablet. Dinoble pala ang dosis ng steroid kagabi. Ano po? Nagulat si Althea. Sino po ang nag-utos? Si Dr. Cole. Siya ang naka-duty. Mabilis na tumayo si Victor. Ang walang hiya. Maaaring ang biglaang pagtaas ng steroid ang dahilan. Paliwanag ni Dr. Jimenez. Nakakaapekto ito sa immune response at temperature regulation. Inayos ni Althea ang mga karayom. Pinalitan niya ang frequency. 2 Hz at 10 Hz. Nagpapalit-palit. Isang mas malakas na stimulus, 15 minuto. Sa wakas, nagsimula ang pagbabago. 23. Sigaw ni Megan pagpasok. Nagsisimula ng bumaba, ngunit panandalian lang ang saya. Biglang nagsuka si Sophie. Isang dilaw na likido ang bumasa sa kumot. Sophie! Inalalayan ni Victor ang kanyang anak. Nagdatingan ang mga nurse. Oxygen mask. Palitan ng IV. Naging magulo ang silid. Nag-isip si Althea kung dapat ba niyang tanggalin ang mga karayom. Ngunit patuloy na bumababa ang ICP. Dabalwan point, ituloy mo. Sabi ni Dr. Jimenez, may epekto. Huwag mong itigil. 25 minuto. Nagsimulang bumaba ang lagnat ni Sophie, 37 degrees. Malapit na sa normal. Tumigil na rin ang pagsusuka. ICP, 19. Nakahinga ng maluwag si Megan. Nakaramdam din ng ginhawa si Althea. Habang tinatanggal ang mga karayom, tiningnan niya si Sophie. Tulog na ang bata. Payapa ang mukha. Okay na po. Stable na siya. Hinawakan ni Victor ang kamay ni Althea. Salamat. Maraming salamat. 8 a.m. Nagsimula ang meeting ng mga doktor. Si Dr. Cole ang unang nagsalita. Ang pagdagdag ng steroid ay isang medical judgment. Nang walang pahintulot? Malamig na tanong ni Dr. Jimenez. May inflammation. Kaya nga po siya nilagnat? Tumaas ang boses ni Althea at tumaas din ang ICP, napangisi si Dr. Cole. Ibig sabihin, bigo ang acupuncture mo, hindi ko kasalanan. Bigo? Ipinakita ni Althea ang data. Sa huli, ibinaba ko po sa 90net. Gamit ang acupuncture. Nagkataon lang. Natural na paggaling. Sa sandaling iyon, pumasok si Dr. Grant. May hawak na mga papel. May appointment ako kay Mr. Lorenzo. Tumingin siya kay Dr. Cole para ipaliwanag ang thrombolysis. Kinabahan si Althea. Ngayon po? Oo. Dahil hindi stable ang kalagayan ni Sophie, ibinuklat ni Dr. Grant ang mga papel. 70% success rate. May posibilidad na gumaling ng tuluyan, paano ang panganib ng pagdurugo?
Tanong ni Dr. Jimenez. 10%. Katanggap-tanggap. Katanggap-tanggap? Tumayo si Althea. Buhay ni Sophie ang nakataya dyan. Masamang tumingin si Dr. Grant kay Althea. Ang acupuncture mo, mapanganib din. Napatunayan yan ngayon. Dahil po, yon sa steroid. Huwag kang magdahilan. Bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok si Victor. Kasama ang isang reporter. Anong? Anong ginagawa niyo dito? Nagulat si Dr. Cole. Press briefing po, sabi ni Victor. Ipapaalam ko ang tagumpay ng acupuncture. Hindi maaari, sigaw ni Dr. Cole. Hindi pa yan beripikado. Hindi beripikado? 6 na beses ng sunod-sunod na nagtagumpay, humarap si Victor sa kamera. Ang anak ko ay nabuhay dahil sa acupuncture. Nag-flash ang mga kamera. Namutla ang mukha ni Dr. Cole. Ito! Paglabag ito sa medical ethics. Ano po ang paglabag? Tanong ni Victor. Ang pagbibigay ng pag-asa? Sumingit si Dr. Grant. Hindi natin dapat husgahan ang medisina gamit ang media. Kung ganoon, ano po ang gagamitin natin? Ang mga regulasyon nyo. Naging matalas ang boses ni Victor. Hindi eksperimento ang anak ko. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot. Itinutok ng reporter ang mikropono kay Althea. Maaari po ba kaming makahingi ng komento? Nag-atubili si Althea. Ano ang dapat niyang sabihin? Ako po. Nanginginig ang kanyang boses. Gusto ko lang pong gumaling si Sophie. Naniniwala po ba kayo na acupuncture ang sagot? Tanong ng reporter. Huminga ng malalim si Althea. Walang iisang paraan lang po na sagot. Kailangan po nating magtulungan. Napangisi si Dr. Cole. Magtulungan? Anong alam mo? Ngunit hindi umatras si Althea. May alam po ako. Ang hindi pagbitaw. Sa pag-asa. Nalagpasan ang krisis ng madaling araw. Ngunit isang mas malaking bagyo ang paparating. Ano ang lumikha ng pagbabago? Ang protocol ba? O isang panlabas na salik? Kailangan niyang hanapin ang sagot. Kinabukasan matapos ang press briefing, nagkagulo ang ospital. Sunod-sunod ang tawag mula sa media. Ang headline na, Himala ng acupuncture ay lumabas sa balita. Nagtago si Althea sa nurse's lounge. Patuloy na tumutunog ang kanyang cellphone, ngunit hindi niya sinasagot. Dito ka lang pala. Pumasok si Megan. Seryoso ang kanyang mukha. May malaking problema. Ano po yon? May problema sa nursing records. Ipinakita ni Megan ang chart. 2 ang record ng dosis ng steroid kagabi. Tiningnan ni Althea ang chart. Totoo nga. Sa parehong oras, magkaibang dosis ang nakasulat. Isa, normal na dosis. Isa, dobling dosis. Paano nangyari to? Nagkamali sa rotation ng mga nurse, napabuntong hininga si Megan. Ang night shift nurse, nag-double dose. Habang nagpapalitan, namutla ang mukha ni Althea. Kung ganoon, ang pagkakasakit ni Sophie ay dahil sa sobrang gamot. Walang kinalaman ang acupuncture. Biglang nanghina ang loob ni Althea. Nahiya siya sa pagdududa sa sarili. Pumunta siya sa silid. Nagdodrawing si Sophie sa kama. Ate! Masayang ngumiti ang bata. Ang ganda po ng pakiramdam ko ngayon. Tunay nga. Tila ganap ng magaling si Sophie. May pamumula sa kanyang pisngi at masigla ang kanyang boses. Sisimulan ko na ang 7th sesyon. Inihanda ni Althea ang mga karayom. Sa pagkakataong ito, may iba siyang susubukan. May espesyal akong gagawin ngayon. Ano po yon? Alternating wave. Papalit-palitin natin ang frequency para i-stimulate ka. Inayos ni Althea ang machine. 2 Hz at 10 Hz magpapalit kada 5 segundo. Isang mas komplikadong pattern. Pumasok ang mga karayom. Baihui, Si Shenkong, Yintang, Feng Qi. At ngayon, nagdagdag siya ng 1 punto. Taiyang sa gilid ng sentido. Nakakakiliti po! Napangiti si Sophie. Nagsimulang gumana ang machine. Ang ritmo ng alternating wave ay naramdaman. Mabagal,
Mabilis, mabagal, mabilis, hanggang minuto. ICP mula 23 naging 21, sabi ni Megan. 10 minuto, 19. Ikinuyom ni Victor ang kanyang kamao. Bumibilis po! 15 minuto. Isang hindi kapani-paniwalang bagay ang nangyari. 15 po. Mas mababa pa sa normal range. Pumasok si Dr. Jimenez. Ito, kahanga-hanga. Tiningnan niya ang monitor. Pati ang brainwaves niya, stable. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Dr. Cole, namumula ang kanyang mukha. Itigil yan! Ngayon din! Bakit po? May warning letter. Mula sa pharmaceutical company. Iwinagayway ni Dr. Cole ang papel. Idedemanda raw tayo dahil sa paglabag sa clinical protocol. Tumayo si Victor. Oh, tapos? Akala nila matatakot kami? Paglabag ito sa kontrata. Bilyon-bilyong dolyar ang danyos. Nanginginig ang boses ni Dr. Cole. Maaaring malugi ang ospital. Pumasok din si Dr. Grant. Nagpatawag ng emergency meeting ang board. Madilim din ang kanyang mukha. Ipatigil daw agad ang acupuncture. Hindi! Biglang sumigaw si Sophie. Pinapagaling ako ni ate. Namuo ang luha sa kanyang mga mata. Parang awa niyo na. Huwag niyo siyang patigilin. Niyakap ni Victor ang kanyang anak. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Masamang tiningnan niya si Dr. Cole. Ikansela mo ang briefing. Sabihin mong bigo ang acupuncture. Aatras din ang pharmaceutical company. Nagningning ang mga mata ni Dr. Cole. Oo nga, yon. Ngunit sumingit si Althea. Pero kasinungalingan po yan. Nagtatagumpay po tayo. Napangisi si Dr. Cole. Tagumpay? Kagabi. Bigo ka, dahil po yun sa dobling dosis ng gamot. Inagaw ni Dr. Cole ang chart. At pinunit ito. Wala nang ebidensya. Nagulat ang lahat. Ang lakas ng loob mo! Hinawakan ni Dr. Jimenez ang kwelyo ni Dr. Cole. Mabigat na krimen ang pagsira sa medical records. Patunayan mo. Ngumisi si Dr. Cole. May kopya po kami. Itinaas ni Megan ang tablet. May digital record. Nanigas ang mukha ni Dr. Cole. Kahit na. Tapos na ang trial. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Tatawagan ko ang kumpanya. Ipakumpirma ang pag-alis sa subject. Sandali lang po. Isang mahinang boses. Napalingon ang lahat. Si Sophie, tumayo ang bata mula sa kama. Mag-isa, walang tulong at naglakad. 1, 2, 3 hakbang. Sophie! Tatakbo na sana si Victor, ngunit itinaas ni Sophie ang kanyang kamay. Kaya ko po! Tumayo ang bata sa harap ni Dr. Cole. Tito, maliit ngunit matatag ang kanyang boses. Magaling na po ako. Dahil po kay ate. Umatras si Dr. Cole. Ito. Ngumiti si Sophie. Maniwala rin po kayo, Tito. Biglang tumahimik ang silid. Nahulog ang cellphone ni Dr. Cole. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Tapos na, bulong niya. Tapos na ang trial. Tatalikod na sana siya para umalis ng Dr. Cole, tawag ni Dr. Jimenez. Doktor ka rin. Hindi ba't pasyente ang una? Huminto si Dr. Cole. Ngunit hindi siya sumagot at lumabas. Niyakap ni Althea si Sophie. Ang galing mo. Sobrang galing mo. Itatago ba ang tagumpay? O papatunayan sa pamamagitan ng pag-aaral? Malinaw na ang sagot. Ang katotohanan ay hindi maitatago. 3 a.m. Umalingaw-ngaw ang nagmamadaling mga yabag sa pasilyo ng ospital. 911! Tumawag ng 911! Narinig ang sigaw ng isang nurse. Mabilis na bumangon si Althea mula sa on-call room. Kumakabog ang kanyang puso. Tumakbo siya papunta sa silid ni Sophie. Ang bata ay nanginginig sa kama na parang kinukumbulsyon. Hindi humihinga. Apnea! 30 segundo na! Sigaw ni Megan. Umiiyak si Victor habang hawak ang kamay ng kanyang anak.
Sophie, huminga ka. Parang awa mo na. Nagdatingan ng mga doktor. Oxygen mask, ECG, mga gamot. Ngunit walang tumatalab. Secure the airway. Ihanda ang intubation tube. Utos ni Dr. Jimenez. Tiningnan ni Althea ang mukha ni Sophie. Nangingitim na ang kanyang mga labi. Biglang naalala niya ang turo ng kanyang lolo. Sa oras ng emergency, alisin ang laman ng isip at magtiwala sa iyong mga kamay. Tabi po! Sumugod si Althea. Anong ginagawa mo? Sinubukan siyang pigilan ni Dr. Grant, ngunit kumikilos na si Althea. Kinuha niya ang isang scalp needle. Mas mahaba kaysa sa karaniwan. Sa projection lines ng motor at sensory cortex, doon niya eksaktong inilagay ang karayom at diniinan niya ang suboccipital muscles sa likod ng leeg. Sa ilalim ng bungo, malakas, ngunit tumpak. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Dr. Grant, ngunit pinigilan siya ni Dr. Jimenez. Maghintay ka, 10 segundo, 20 segundo, 30 segundo. Walang nangyayari. Tumutulo ang pawis sa noo ni Althea. Lolo, tulungan. Niyo po ako. Taimtim niyang dasal. At sa sandaling iyon, haak. Huminga ng malalim si Sophie. Isang malakas at hirap na paghinga, ngunit patunay na siya ay buhay. Humihinga na siya! Sigaw ni Megan. Spontaneous breathing. Bumalik sa normal ang mga numero sa monitor. Heart rate, oxygen saturation. Napaluhod si Victor. Salamat. Salamat po. Nanlambot din ang mga tuhod ni Althea. Sumandal siya sa pader para makatayo. Paano mo ginawa yon? Tanong ni Dr. Jimenez. Kapag naninigas po ang suboccipital muscles, naiipit nito ang respiratory center, nanginginig na paliwanag ni Althea. Niluwagan ko lang po ang trigger points. Hindi makapaniwala ang itsura ni Dr. Grant. Nasa medical textbook ba yan? Hindi po. Turo po ng lolo ko. Sumikat ang umaga. Sa MRI room, pumasok si Sophie sa makina. Pagkalipas ng isang oras, lumabas ang mga imahe. Hindi ka pani-paniwala, bulong ng radiologist. Ano po? Nagmamadaling tanong ni Victor. Lalo pong nabawasan ang pamamaga. Itinuro niya ang screen. 19% reduction. At ang midline shift, umayos na. Napigil ng lahat ang kanilang hininga. Ito ay isang himala, kung ganoon. Si Sophie, napakataas na po ng tsansa niyang gumaling, ngumiti ang doktor. Bumalik sila sa conference room. Ibinuklat ni Dr. Grant ang mga papeles. Ito ang approval form ng Department of Health. Nanginginig ang kanyang kamay. Pormal kong isasama ang acupuncture protocol. Nagulat si Althea. Talaga po? Hindi ko maikakaila ang nakita ko kaninang madaling araw. Kinuha ni Dr. Grant ang panulat. Iniligtas mo si Sophie. Bago pa siya makapirma, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Dr. Cole. May dala siyang makapal na folder. Sandali! Ibinagsak niya ito sa mesa. Kontrata ng pharmaceutical company. Tingnan niyo ang penalty clause. Kinuha ni Victor ang papel. $1 billion. Tama. Kapag itinigil ang trial, yan ang babayaran. Ngumisi si Dr. Cole. Kaya ba ng ospital? Isang mabigat na katahimikan ang bumalot. Ngunit nagsalita si Dr. Jimenez. Gumagaling na. Si Sophie, paano ang ibang pasyente? Sagot ni Dr. Cole. May 300 sa buong bansa na gumagamit ng gamot na to. Tiningnan niya si Victor. Anak mo lang ba ang mahalaga? Ikinuyom ni Victor ang kanyang kamao. Duwag. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Sa sandaling iyon, ako na po ang gagawa. Isang mahinang boses. Si Althea, gagawa ng... Ano? Gagamutin ko rin po ang ibang pasyente. Nagulat ang lahat. Ang 300? Opo. Kung gagawing standard ang protocol, posible po. Binuksan ni Althea ang kanyang laptop. Nakahanda na po. Gumawa na rin po ako ng training manual. Isang detalyadong plano ang lumitaw sa screen. Pwesto ng karayom, settings ng machine,
paraan ng respiratory entrainment. Lahat ay sistematiko. Makikipagtulungan po tayo sa mga acupuncturist sa buong bansa. Kalokohan! Sigaw ni Dr. Cole. Hindi pa beripikado. Beripikado? Si Sophie po ang ebidensya. Direktang tiningnan ni Althea si Dr. Cole. O baka natatakot po kayo na baka mas magaling ang acupuncture kaysa sa gamot. Namulang-namula ang mukha ni Dr. Cole. Ang lakas ng loob mo. Opo. Estudyante lang po ako. Tumayo si Althea. Pero iniligtas ko si Sophie. Isang bagay na hindi nagawa ng gamot ninyo. Biglang may naputol sa loob niya. Hindi na siya natatakot. Gagawin ko. Pumirma si Dr. Grant. Aprobado ang protocol. Sinubukang agawin ni Dr. Cole ang papel, ngunit huli na. Magsisisi kayong lahat. Isinara niya ang pinto ng malakas. Tumingin si Althea sa labas ng bintana. Nakakasilaw ang sikat ng araw sa Manhattan. Pansamantalang lunas ba ito? O isang pagbabago ng direksyon? Oras na para hanapin ang sagot. Kinabukasan, 10 a.m. Nagtipon ang lahat sa MRI reading room. Oras para sa huling resulta. Pumasok ang pinuno ng radiology. Kakaiba ang kanyang ekspresyon. Lumabas na ang resulta, isinabit niya ang film. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong kaso. May problema po ba? Tanong ni Victor. Walang problema kay Sophie. Sa katunayan, itinuro ng doktor ang film. Nabawasan ng 19% ang pamamaga at ang midline shift ganap ng umayos. Napigil ng lahat ang hininga at ang mas nakakagulat, ipinakita niya ang isa pang film, pati ang mismong tumor nagsimulang lumiit. Mga 3 mil, nanlambot ang mga tuhod ni Althea. Hindi ka panipaniwala. Naapektuhan ng acupuncture pati ang tumor. Posible ba yan? Tanong ni Dr. Jimenez. Sa totoo lang, hindi ko alam. Hindi maipaliwanag ng medisina, umiling ang radiologist. Pero hindi nagsisinungaling ang mga imahe. Kinuha ni Dr. Grant ang approval form. Kinuha niya ang panulat. Oras na talaga para pumirma. Sa sandaling iyon, pumasok si Dr. Cole. Ngunit hindi siya nag-iisa. May kasama siyang 2 lalaking nakasuit, legal team ng pharmaceutical company. Ngumisi si Dr. Cole. Ay dedemanda namin kayo dahil sa paglabag sa kontrata. Inilabas ng isang abogado ang papeles. Mr. Victor Lorenzo, nilabag ng anak ninyo ang kontrata sa clinical trial. Ano po ang paglabag? Ang clause na nagbabawal sa kasabay na lunas. Pumirma po kayo dito. Tiningnan ni Victor ang papel. Nandoon nga ang pirma niya. Hindi ko po alam yan. Hindi ibig sabihin na walang bisa ang kontrata dahil hindi nyo alam, malamig na sabi ng abogado. Ihanda nyo ang $1 bilyong na danyos. Nang hina ang loob ni Althea. Dahil sa kanya, nangyari ito. Sandali, nagsalita si Dr. Jimenez. Kailan po pinirmahan ang kontratang yan? 6 na buwan na po ang nakalipas. Ano po ang kalagayan ni Sophie noon? Ibinuklat ni Dr. Jimenez ang chart. Tingnan nyo, comatose po siya. Tiningnan niya ang mga abogado. May bisa po ba ang isang kontratang sa pilitang pinapirmahan sa guardian ng isang pasyenteng walang malay? Nataranta ang mga abogado. Iyan ay. At saka, itinaas ni Megan ang tablet. May audio recording po kami. Kung saan tinakot ni Dr. Cole si Mr. Lorenzo na wala na siyang ibang pagpipilian. Namutlang-namutla ang mukha ni Dr. Cole. Hindi ko ginawa yan. Ginawa mo. Nakunan lahat sa CCTV ng nurses station. Pumirma si Dr. Grant. Mabilis at matatag. Formal na aprobado ang protocol. Tumingin siya kay Dr. Cole. Ngayon, ikaw na. Umatras ka o sumama ka? Nanginginig ang mga kamao ni Dr. Cole. Iuulat ko to sa kumpanya. Gawin mo! Tumayo si Dr. Grant. Pero iuulat din namin
Ang mga problema sa clinical trial mo, inihagis niya ang isang file. Pagtatago ng side effects, pagmamanipula ng data, pamimilit sa pasyente. May ebidensya ka ba? Meron, sabi ni Dr. Jimenez. Ang kaso ni Sophie ang ebidensya. 6 na buwan na walang epekto. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot. Nagkatinginan ng mga abogado. Makikipag-ugnayan muna kami sa headquarters. Mabilis silang umalis. Si Dr. Cole na lang ang natira. Ito, ah, ah, pagtataksil to, bulong niya. Isang paglapastangan sa medisina. Hindi po, mahinang sabi ni Althea. Evolusyon po. Masamang tumingin si Dr. Cole sa kanya. Anong alam mo? Estudyante ka lang. Opo, estudyante lang po ako. Tumayo si Althea. Pero natutunan ko po na ang panggagamot ay wala sa awtoridad, kundi sa resulta. Itinuro niya si Sophie. Nakatingin ang bata mula sa labas ng pinto. Nakatayo mag-isa, walang wheelchair, iyon po ang resulta. Pumasok si Sophie. Dahan-dahan, ngunit tiyak na mga hakbang. Tito Cole, sabi ng bata, makakapasok na po ako sa eskwela. Nanginginig ang gilid ng mga mata ni Dr. Cole dahil din po yun sa gamot ninyo. Ngumiti si Sophie. Pero mas nakatulong po ang acupuncture ni Ate Althea. Hinawakan ng bata ang kamay ni Dr. Cole. Hindi po ba? Pwedeng magtulungan na lang tayo? Hinila ni Dr. Cole ang kanyang kamay. Tatalikod na sana siya, ngunit huminto sa pinto. Ang kontrata sa kumpanya. Bulong niya. Hihilingin kong bawiin. Nagulat ang lahat. Talaga po? May kondisyon? Lumingon si Dr. Cole. Isama niyo ang pangalan ko sa integrated protocol. Napangiti si Dr. Jimenez. Siyempre, isang team tayo. John Me. John Me. John Me. Multidisciplinary Conference Room, 3 p.m. Ipinatawag ang board ng ospital. Tumayo ang chairman. Bumoto tayo. Sa pag-aproba ng pilot program para sa Integrated Care Center, pagtaas ng kamay. 1, 2, 3. Unanimous. Aprobado. Nagpalakpakan. Naiiyak si Althea. Kung nakikita lang siya ng kanyang lolo, lumapit si Victor. Magsusulat tayo ng research paper tungkol sa kasong ito. Paper po? Opo. At gagawa ako ng isang research fund. Tumingin siya kay Althea. Gusto mo bang maging center coordinator? Nagulat si Althea. Pero estudyante pa lang po ako. Mas mahalaga ang galing kaysa sa degree. Ngumiti si Victor. Sinabi mo rin yan kanina. Inangat ni Althea ang kanyang ulo. Tanaw ang Manhattan sa labas ng bintana. Ang kalaban ngayon ay hindi na ang mga interes, kundi ang kapangyarihan ng data. At ang data na iyon ay sapat na. Sa araw na natapos ang 10 sesyon, puno ng sikat ng araw ang silid. Nakaupo si Sophie sa kama. Ngayon, kaya na niyang umupo mag-isa nang walang tulong. Habang tinatanggal ni Althea ang huling karayom, ngumiti siya. Ito na ang huli. Talaga po. Nagningning ang mga mata ni Sophie. Ibig sabihin, magaling na po ako? Halos. Pwede ka nang bumalik sa dati mong buhay. Biglang lumungkot ang mukha ni Sophie. Kung ganoon, hindi na po kayo babalik, ate. Nanikip ang dibdib ni Althea. Ang pagpapaalam sa batang nakasama niya araw-araw sa loob ng 2 buwan. Babalik ako paminsan-minsan. Promise. Inilahad ni Sophie ang kanyang hinliliit. Promise po talaga? Promise. Nagkawit sila ng daliri. Sa sandaling iyon, ibinuka ni Sophie ang kanyang bibig. Isang maliit na boses. Ngunit malinaw. I love you, Dad. Napalingon si Victor. Ano? Inulit ni Sophie. Mas malakas ngayon. I love you. Ingles. Niyakap ni Victor ang kanyang anak. Bumuhos ang kanyang luha. Mahal din kita. Mahal na mahal kita. Hindi na rin napigilan ni Althea ang kanyang luha. Main Conference Hall, 2 p.m. Nagtipon ang buong team.
Final evaluation. Nagsimula si Dr. Jimenez. Resulta ng 10 sesyon. Isang graph ang lumitaw. ICP mula 31, naging 16. Pamamaga. 1 to 3% reduction. Susunod na slide. Cognitive function, 90% recovery. Motor function, 85% recovery. Nagpalakpakan ang lahat at ang pinakakagulat-gulat, ipinakita ni Dr. Jimenez ang huling slide. Ang tumor, lumiit ng 5 mm. Tumango rin si Dr. Cole. Ngayon, ganap na siyang bahagi ng team. Tingin ko, epekto ito ng pinagsamang gamot at acupuncture. Pag-amin niya. Kung hiwalay, imposible sana, tumayo si Dr. Grant. Iminumungkahi ko ang formal na pagbubukas ng Integrated Care Center. Tumango ang chairman. Aprobado. Maglalaan tayo ng budget. Itinaas ni Victor ang kanyang kamay. Magbibigay po ako ng karagdagang 10 milyong dolyar na pondo. Nagulat ang lahat. 10 milyon? Opo. At, tiningnan ni Victor si Althea. Nais ko pong italaga si Miss Althea Reyes bilang center coordinator. Mabilis na tumayo si Althea. Pero, estudyante pa lang po ako. Magtapos ka, ngumiti si Victor. Sumingit si Megan. Sang-ayon po ako. Walang mas babagay kaysa kay Althea. Tumango rin si Dr. Jimenez. Napatunayan na ang galing niya. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Althea. Ito ang pangarap ng kanyang lolo. Ang pagsasama ng medisina ng silangan at kanluran. Nagiging totoo na. May isang kondisyon po ako, sabi ni Althea. Ano yon? Isulat po natin ang research paper ng magkakasama. Lahat tayo, co-authors. Nagulat si Dr. Cole. Pati ako? Siyempre. Isang team tayo. Sa unang pagkakataon, totoong ngumiti si Dr. Cole. Isang mainit na ngiti, 6 p.m. Araw ng paglabas sa ospital. Naglakad si Sophie sa lobby. Mag-isa. Buong tapang. Lahat ng doktor at nurse ay lumabas para magpaalam. Paalam, Sophie. Maging malusog ka. Sa eskwela, kumaway si Sophie. Isang limousine ang naghihintay. Bago sumakay, lumingon siya. Ate! Tumakbo siya palapit kay Althea. Regalo po! Inabot niya ang isang maliit na kahon. Pagbukas ni Althea, isang kwintas. May pendant na hugis karayom. Nainit ang puso ni Althea. Ito, napakahalaga nito. Mas mahalaga po kayo, ate. Mahigpit siyang niyakap ni Sophie. Tagapagligtas po kayo ng buhay ko. Umalis ang sasakyan. Matagal na nakatayo si Althea. Hawak ang kwintas. Kinabukasan, isang press briefing ang ginanap. St. Patrick's Medical Center, binuksan ang kauna-unahang Integrated Care Center sa mundo. Dumagsa ang mga reporter, himalang nilikha ng pagsasama ng medisina ng silangan at kanluran. Bihirang kaso ng brain tumor, ganap na gumaling. Tumayo si Althea sa entablado. Nanginginig, ngunit buo ang loob. Walang hangganan ng medisina, umalingaw-ngaw ang kanyang boses. Ang kanluran at silangang medisina ay hindi magkaaway. Magkakampi sila, nagpalakpakan. Sa hinaharap, nais kong magbigay ng pag-asa sa mas maraming pasyente. Paano po ninyo nagawa ang ganitong tagumpay? Tanong ng isang reporter. Ngumiti si Althea. Paniniwala. Ang dalisay na paniniwala na maililigtas ang pasyente. Ang turo ng kanyang lolo. 3 buwan ang lumipas. Formal nang binuksan ang Integrated Care Center. Dumagsa ang mga pasyente mula sa buong bansa. Kasama doon ang 200 pasyente mula sa clinical trial ni Dr. Cole. Si Althea na ngayon ang coordinator. Sa kanyang puting coat, kumikislap ang kwintas. Ang regalo ni Sophie. Handa ka na? Tanong ni Dr. Jimenez. Opo. Sagot ni Althea. Ngayon pa lang po tayo magsisimula. Ang pagsubok ng isang estudyante ay naging isang bagong pamantayan.
Iyon ang tunay na himala. Kamusta ang kwento natin ngayon? Saan ka man nakikinig sa sandaling ito? Ibahagi ang iyong kwento sa mga komento. Ang pag-subscribe at pag-like ay malaking tulong sa paggawa ng mga video. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin ngayon.